Hello, at nandito na naman ako. At eto guys ha, ife-flex ko lang si John Vic. Alam nyo guys, mataga, kumbaga ngayon ko lang talaga ma-flex ito si John Vic Remulla, no? Pati ng kapatid niya si Boying syempre. Pero focus tayo kay John Vic guys. Eto kasi. Guys, no? Alam nyo, aside from si John Vic ay talagang solid na sumusuporta sa ating Pangulo kahit anong mangyari, no? Talupan mo ng buhay yan, susuporta at susuporta sa ating Pangulo yan. Hanggat ang Pangulo natin ay nasa tama at gumagawa ng mabuti. Pero guys, eto ha, kailangan din naman nating papurihan at bigyan ng bigyan man lang ng ng appreciation itong si John Vic Remulla sa pagkakasuko nitong si anong pangalan nito? Si Nardong Kupit, okay? Bakit ko sinasabi? Guys, malaki ang kanya naging papel sa pagsuko nito ni Nardong Kupit. Si Nardong Kupit, sa mga hindi nakakaalam, no? Ito ay talagang kaibigan din ni John Vic na matagal na. Ang pamilyang yan ay magkaibigan. Okay? Sa katunayan, isa yata sa mga anak ni nito ni Nardong Kupit, naging vice governor pa ni John Vic Remulla, no? Ang pinupunto ko rito guys, dahil sa malalim ang kanilang pagkakaibigan ay hindi madali para kay John Vic na ang trabahong kanyang kinalalagyan ngayon, even kay ombudsman na siyang nagsampa, no? Nagsampa ng demanda, 'di ba? Nagsampa sa Sandigang Bayan. Hindi ito madali, guys, na ang kanilang family friend, no, ng mga Remulla ay talagang kailangan nilang kasuhan dahil nga sa trabaho lang at walang personalan. Guys, ang ginawa ni John Vic talagang pinayuhan si Bong Revilla na sumuko ka na lang padre. Gano'n lang, sumuko ka na lang para mas para sa safety ng lahat, at the same time mas magandang sumuko ka na lang at harapin mo ang iyong mga kaso. Sa akin guys, ito ay hindi madaling desisyon, hindi rin madali sa katayuan ni John Vic, pero para sa kanya, sabi nga niya, gano'n talaga. At kailangan dahil ito ay para sa bayan, no? Kaya ako'y pinapapurihan ko si John Vic Remulla, ha, guys. So, maaaring minsan akala natin, si John Vic, puro daldal lang, hindi po. Hindi naman po, nagtatrabaho po yan at tingnan nyo rin ang record ngayon, ano? Sa totoo lang guys, eto, sarili kong karanasan, ako ay may masamang karanasan sa BFP, sa Bureau of Fire Protection, nung ako ay presidente pa ng aming homeowners, ng aming corporation, no, sa condominium, no. Guys, bakit ganito 'yan? Nung sabihin ni John Vic Remulla, siya lang ang nakagawa nito, take note, siya lang ang nakagawa nito, na sinabi niya na ang pinaka-corrupt sa kanyang mga hinahawakan ngayon ay walang iba kundi ang Bureau of Fire. At ako'y nagulat at sabi ko, "Oy, salamat, totoo nga at napansin din." At dahil sa pagkakapansin niyan, inaksyonan niya ni John Vic Remulla at yung mga nagkaroon ng rigo doon sa BFP. Ewan ko ba kung ba't ito hindi na-highlights ng social media at ng mga mainstream media. Na nagkaroon ng rigo doon ang BFP. Mainstream media, gumawa kayo ng investigative documentary sa anomalyang ito, sa ginagawa na ito ng BFP na sindikato na ibinuko ni John Vic at ginawa niya ng aksyon. Sinuspindi niya ang dapat suspindihin, sibakin ang dapat sibakin, tapos nagbili siya ng mga body cam na makakapag-record na ng hindi lang video kundi pati ng recordings ng voice, no. So sa lahat ng transaction ngayon ng BFP, kailangan recorded ang lahat. Bakit po? Napakahalaga nito. Alam niyo guys, sa totoo lang, kami mismo binibiktima, nabiktima talaga ng BFP. For example, doon po sa aming condominium sa Cebu, meron kaming 300, sa aking natatandaan 330 na fire extinguisher. Alam nyo ba na kahit hindi pa expire, after 1 year lang, hindi pa expire, ipaparenew yan ng BFP. Otherwise, pag hindi ka nag-renew kasi sa BFP, guys, hindi ka makakakuha ng mga permits. Kailangan kasi yan sa itong anong tawag dito? Fire safety. So, hindi ka makakakuha, ibibitin ka nila. Ngayon, eto guys, napakamahal ang halaga pinapapalitan nila lahat. Kasi 'di ba may category ang fire extinguisher, may pula, may green. Yung green kasi usually pati sa electrical dala niyan.
Gusto nila gawin lahat ay green. Eh, ang presyo ng green nun, pag hindi ako nagkakamali, parang 3,000 plus yata. 3,800. Tama ba? Oo, parang 3,000 plus ang bawat isa. Samantalang yung pula nasa 1,200, 1,500 lang, guys. So, isipin mo, triple ha. 3,000 plus kasi, bibili ka ay sa kanilang kanilang accredited lang. Ibig sabihin, kung sino lang yung sasabihin ng BFP na supplier, dun ka lang kukuha. Otherwise, pag kumuha ka sa iba or nag-source out ka ng ibang supplier, hindi rin nila i-approve, masasayang ang yung pera. Isipin mo yun, guys. So, parang kami nun kailangan namin gumastos ng nasa almost mahigit 3 milyon para lang sa fire extinguisher. Sabi ko, teka, hold muna yan. No, kaya ako'y nakipagnegosasyon sa kanila, guys, pero syempre may pa rin. May mga under the table pa rin kailangan para lang ma-approve at sabi nila hindi, pero next year kailangan green na lahat yan. What the heck? Sabi ko hindi, doon lang sa mga electrical kailangan natin lagyan ng green, pero yung mga hallway okay na dyan ang pula. So yun, at yun ay na-realize ko na sindikato nga pala talaga nung sabihin at binuko ni John Vic Remulla. Ang sindikatong ito at parehas na parehas sa aking naranasan. At parehas na parehas sa naranasan din ng mga ibang mga kondominium at ibang mga negosyante. So sa bagay na ito, marami ang natuwa. Ang hindi ko nga lang maintindihan bakit ito ay hindi na nahagip ng mainstream media. Yung kay John Vic Remullang ito na napakalaking bagay nito lalo sa mga negosyante. Naku, ang laking bagay nito na pinipwersa dati ng BFP na palitan ng green, no? Green yung lahat ng mga fire extinguisher kasi nga mahal, tapos ang supplier yung accredited lang nila. What the heck? So gano'n, nangungumisyon sila. Sabi nga ni John Vic Remulla sa isang taon baka mga 15 billion. Sa komisyon lang yun, komisyon na komisyon nitong BFP, nitong mga nasa opisinang yan. At yung mga ano ba tawag nila diyan, mga head sa bawat mga bayan. Kaya kudos kay John Vic. So, ang ginawa niya ay pinagsisibak niya, nag-reshuffle siya, marami siyang ginawang reform sa BFP. So, ito yung mga bagay na hindi natin nakita. Kaya ako ay pinapalakpakan ko si John Vic. Higit sa lahat, nakita natin nung mga rally kung paano siya tumayo, di ba? Paano siya manindigan. Hindi rin siya kaya, hindi rin ganon. Dahil ang taong ito ay may tapang din at may paninindigan, di ba? At yun nga, yung kay nangyari kay pangalan ito, Nardong Kupit, medyo mabigat yun sa loob. Pero sabi nga niya, teka, walang personalan, trabaho lang. Ito is para sa pagsisilbi sa bayan. So kaya ako talagang saludo sa magkapatid na ito. Bukod pa yung inoferan sila, di ba? Sila ay binabribe pero hindi sila nadala. Okay? So suportahan natin si John Vic. Kaya kung minsan kita natin mukhang may pagkukulang, pero sige lang, pagbigyan lang natin sapagkat ginagawa nitong taong ito ang lahat ng mga dapat gawin. Okay? At ang suporta nito sa Pangulo hindi matatawaran ng magkapatid na ito. Okay? So maraming salamat. Kudos sa inyo, Remulla Brothers, mabuhay kayo. At yun lang, sa mga bobong didilis, marami pa kayong iiyak sa magkapatid na ito. Natili kayong mga bobo at may saya dahil ang tatay nyo ay karton. Ang may saya ay laging high blood. Bye!